lahat gumaganda, pumupogi dahil sa Panginoon. Diba? Kaya, totoo naman, mas maganda kayo ngayon, mas pogi kayo ngayon, kasi muli tayong nagkita. Amen? Praise the Lord. So, handa na po ba kayo sa salita ng Diyos? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Okay? Kasi madalas pagka nagsabi tayo, kumusta ka mabuti? Yung iba, ang sagot nila, eto, uwihinga pa, eto. Pero bihira yata ang nagsasabi na, ano ko kumusta ako? Ano ko tuloy-tuloy ako ng kabalisahan. Bihira yung nagsasabi na puno-puno ako ng takot. Bihira yung nagsasabi na pinanghihinaan ako ng Lord. Tama ba? Nasasabi mo lang yan kasi doon sa totoong nakumusta sa'yo. Dahil madalas yung pangumusta natin parang pabalagbukan na lang. Tama ko ba? Pero may isang tao sa Bible nung siya ay tinatanong kumusta siya, ayun ang sagot niya, ako'y balisa, may takot, at pinanghihinaan ng Lord. At ito ay walang iba kundi si King David. Ang mensahe po natin ngayon ay nasa Psalm chapter 3, mga awit, ikatlong kabanata. Sabi niya, O Yahweh, napakarami kong kaaway na sa akin ay tumakalaban. Sabi niya, napakarami kong kalaban sa panahon ito. Bakit? Sino ba yung kalaban niya? Bakit niya sinabing napakarami kong kaaway? Alam niyo ba kung ilan yung kaaway niya? 12,000. 12,000. Ngunit alam niyo ba kung sino ang pinuno nitong 12,000 na kumakalaban sa kanya? Kung kaya sabi niya, ako'y balisa, ako'y puno ng takot, ako'y pinanghihinaan ng loob. Alam niyo ba kung sino yung leader nitong 12,000 na to? Walang iba kundi ang kanyang anak na si Absalom. Ang dahilan ng pinakamabigat na kabalisahan, pinakamabigat na panghihina ng loob, pinakamabigat na dahilan ng ating mga sabihin na natin takot, walang iba kundi yung nanggagaling sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga taong malalapit sa atin. Sabi natin, ang pinuno ni Pastor Nomi, relasyon bilang ama. At ito si David, si Hari David, ang relasyon niya sa number 1 kumakalaban sa kanya, sa number 1 nagdudulot sa kanya ng panghihina ng loob, walang iba kundi ang kanyang anak. Ang nangyayari sa atin, kung sino yung ating kadugo, kung sino yung ating mahal sa buhay, yun ang nagiging dahilan ng ating problema. Nandiyan ba kayo? Ha? Nakaka-relate ba tayo kay David? Nakaka-relate ba tayo? Sa verse 2, sabi ni David, kung lagi nilang pinag-uusapan, ito lang mo ano, ngunit ikaw, Yahweh, kung lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, ay di mo tutulungan. Marami nagsasabi, wala nang pag-asa yan. Wala ka nang magagawa dyan. 12,000 sa pamumuno ng iyong anak. Kahit ang Diyos, hindi ka tayo tulungan. Nandiyan tayo. Minsan, ang daming nangyayari sa buhay natin. Parang isip natin, Lord, nasa ba kayo? Bakit ako nagkamali? O saan ako nagkamali? O anong ginawa ko? Bakit ako nandito sa ganitong problema? But actually, si Absalom ay paboritong anak ni David. Paborito niya anak. Sometimes yung mga taong paborito natin, sila pa ang kakalaban sa atin. Tama ba yun? Kasi hindi mo bisa matali mo kaibigan, yun ang sasaksak sa likod mo. Tama? Nangyayari yan, di ba? Sabi niya, oh, hopeless ka na.
Mag-give in ka na lang. Kasi gusto agawin ng kanyang anak ang kanyang trono. Gusto ng anak, agawin niya lahat ang pag-aari ng kanyang ama. Hopeless ko na, kahit ang Diyos, hindi ka tutulungan. Minsan yun na naisip natin eh. Pero, yun nga ba ang katotohanan? Sabi niya sa verse 3, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggala. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Sa kalooban ni David, King David, nandun ang takot, nandun ang pagkabalisa, nandun ang pakihina ng Lord. And yet, doon sa pinakamalalim na parte ng kanyang puso, naroon ang pagtitiwala niya sa Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos, na ang Diyos pa rin ang magbibigay sa kanya ng tagumpay at karangalan. Kasi siya ay parang gusto na magtago mula sa kanyang anak. Parang gusto niya, sige, kung ba gusto mo, ibibigay ko na. Para wala na tayong problema, sa'yo na lahat. And then yung mga tao na sa paligid niya, yung mga trusted men niya, sabi sa kanya ng mga trusted men niya, ikaw pa rin ang ari. At doon, na-realize at napatunayan ni King David niya, totoo, ako pa rin ang ari dahil ako pa rin ang pinili ng Diyos. Sabi niya, tagumpay at karangalan. Kasi madalas, kapag marami tayong problema, napapayuko na lang tayo eh. Sa English, sabi niya, you are the lifter of my head. Di ba pag marami tayong problema, nakayuko na lang tayo? Ha? Para wala tayong lakas ng loob na itaas ang ating ulo at tignan ang ating mga kinakausap. O kaya naman dahil sa dami ng problema, tayo ay hindi na magawang makatingin pa. Pero, ang Diyos, siya ang ating sanggala, tagumpay at karangalan. God is our safety, He is our honor, He is our joy. Ulitin ko, God is our safety, God is our honor, God is our joy. Napakagandang pakinggan. Tama? Safety, honor, and joy. Ang mga tao, kasi they find glory, yung kagandahan ng kanyang pakiramdam sa kalooban. Yung kanyang karangalan ay nasa maraming bagay. Katanyagan, kapangyarihan, mga ari-arian, kayamanan, kagandahan, posisyon, at mga bagay na nakamit sa mundong ibabaw. Pero para kay David, ang glory niya, ang karangalan niya ay walang iba kundi ang Panginoon. Tinatanggal siya ng karangalan, tinatanggalan siya ng karangalan ng mismo kanyang anak. Pero sabi niya, ang karangalan niya ay sa Diyos. Yan madalas ang nangyayari sa atin, lalo na alam natin dito pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Tama? Pero pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Alam natin yan. Nawawalan ka ng karangalan sa gitna ng problema. Wala na gustong lumapit sa iyo. Pero si David, sabi niya, ang aking karangalan ay ang Diyos. Sa verse 4, sabi niya, tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong, sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Actually, yung pagtawag ni David dito kay Yahweh at paghingi niya ng tulong ay hindi isang pagmamakaawa. Madalas tayo, pag nananalangin tayo, ang posisyon natin para bang, Lord, parang awa mo na, tulungan mo ako. Lord, parang awa mo na, sagutin mo ang dalangin ko. Lord, parang awa mo na. Pero tayo, katulad ng, again, binanggit natin na ang Diyos ang ating Ama. Tama po ba yun na itinuro sa atin na relasyon? Diyos ang ating Ama. Gusto mo ba na yung anak mo nagmamakaawa sa'yo?
hihingi ng candy, hihingi ng kahit anong bagay sa'yo, tapos magmamakaawa sa'yo. Gusto mo ba yung feeling na yun? Di ba bilang mga magulang, tayo ay napakabukas loob sa ating mga anak. Tama mo ba yun? Na gusto natin ibigay. No? Yung kapatid ko, meron siya ako. Bigay ng bigay sa ako. Sabi nung isa kong ate, pangalan namin, ikaw, bigay ko sa apo mo. Ni-spoil yan, apo mo. Pero nung siya nagka-apo, ganun din yung ginagawa niya, bigay na bigay. Basta pumunta sa ligtaan, basta pumunta sa, kailangan may bilhin. Ngayon pa nga lang, nandito pa lang kami. Niisip na niya yung pasalubong niya sa apo niya. Niisip na niya. Ganun kasi ang mga magulang. Nag-iisip kung paano magbibigay niya itong pananangin ni David, tumatawag ako kay Yahweh, humingi ng tulong, hindi ito isang pagmamakaawa. Kung hindi ito ay deklarasyon ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. 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 Hindi tayo kailangan magpakaawa sa Diyos. Kahit kailan. Baguhin natin yung panalangin natin. Kasi ang Diyos hindi mo kailangan magmakaawa dahil hindi ka pa nagsasalita, sinasagot ka rin yan. Alam niyo, may isang story sa Biblia nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli at si Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay nangisda. Naalala niyo ba yung story na yun? Pero wala silang nakuha. Kasi nakuha. Tapos nakita nila si Panginoong Jesus, di pa nila nakilala na muna na ilang Panginoong Jesus. Ay sabi niya, wala ba kayong huli? O ilagay niyo yung net dito sa kanang bahagi. Napuno yung kanilang bangka. In fact, nagtawag pa sila para makuha lahat yung kanilang huli. At nung malapit na sila, sabi ng Panginoong Jesus, Peter, bigyan mo ako nung nahuli mo. Ano sa tingin mo, si Peter ba magbibigay kay Jesus na nangihingi sa kanya? Natural, di ba? Kaya ka nga nagkaroon ng maraming huli dahil sa Panginoong Jesus. So ready si Peter na magbigay ng isda sa Panginoong Jesus. Pero alam mo ba, pagdaong nila, naghihintay na sa kanila yung niluto ni Jesus na isda, may kasama pang tinapay. O ano yun? Yun ang ating Panginoon. Nag-iisip ka palang humugot sa bulsa mo para magbigay sa Kanya, ano na, meron na naghihintay agad na pagpapala para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, meron na naghihintay para sa iyo. Meron na naghihintay. No? Nag-iisip ka pala, dumudungod ka pala, meron na naghihintay para sa iyo. Kaya ito pong panalangin ni David na ito, ay hindi po isang pagmamakaawa dahil ang feeling niya hindi siya pinapakinggan ng Panginoon. And in fact, sa English translation nito, sabi, you send me a father's help. Very specific. Sabi ni David, ang pinapadala mo sa akin ay tulong ng isang ama. Hindi tulong ng kapitbahay. Hindi tulong ng kahit sino. Sabi niya, tulong ng Ama. Di ba napakagandang marinig yun? Tulong ng Ama. Dahil ang tulong ng Ama, parate. Para sa ating kabubuti, parating nalalagana. Praise the Lord. Praise the Lord. Nakuha ba natin yun? Sabihin nyo, Father's help. Father's help. Hindi neighbors. Father's help. Ganun. At tingin ni David sa kanyang Diyos, kayo ang aking Ama. At ang pagtulong niyo sa akin, hindi basta-basta. Sabi niya sa verse 5, ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Di ba meron tayong
kasabihan dito, every gising is a... Ulitin natin, every gising is a blessing. Pero alam niyo, kulang yun. Kasi ang kumpleto is this, every tulog is a blessing. Hindi lang every gising is a blessing, every tulog is a blessing. Pasilipin niyo, si King David, ang kanyang pakiramdam sa labas ay balisa, tama? May takot, pinanghihinaan ng loob. Pag ikaw ay balisa, pag ikaw ay takot, at pinanghihinaan ng loob, madali bang matulog? Ha? Madali bang matulog? Oh, madali bang matulog dito? Mahirap matulog. Pag marami tayong problema, actually, personal confession. Kasi alam niyo naman ang oras natin sa Amerika, sa Pilipinas, magkabaligtad. Pag umaga dito, gabi doon. Pag gabi doon, umaga dito. So, syempre, pag may tumatawag sa amin mga kapamilya, gabi sa amin, magbibigay ng problema, magdadain, may kailangan gawin, parang ang hirap ng matulog eh. Totoo yan. Pag kinakarinig ka ng problema sa Pilipinas, may nagasakit, may sinugod sa ospital, hindi ka na makatulog. At ganoon din si David eh. Pinahantig siya ng anak niya, hindi na yung anak niya eh. Yung anak niya malakas, mas bata kaysa sa kanya. Mas matipuno kaysa sa kanya. Nagsama pa ng may 10,000 sundalo. Paano ka makakatulog nun? Pero sabi niya, ano daw, siya ay pinapatulog ng Diyos. Alam niyo ba, pag tayo ay natutulog, parang tayong mga patay. Kasi unconscious tayo, di ba? Pero actually, patay tayo. Patay tayo sa mundo. Dahil magtulog ka, di mo alam paano nangyayari sa mundo. Tulog ka eh. Di ba? Pero, tinatake for granted natin ang tulog. Pero actually, sa ating pagtulog, alam niyo ba na kahit tayo natutulog, gumagana pa rin yung mga puso natin. Dumadaloy pa rin ang dugo sa atin. Kahit na tayo natutulog, yung ating utak, gumagana pa rin. Di ba? So, anong ginagawa ng Diyos kapag tayo ay natutulog? Sinusustain niya tayo. Inaalagaan niya tayo. Kaya sabi nga natin, pumapasok mo, every gising is a blessing kasi the whole time na ikaw ay tulog, pinutay mo ng Diyos. Inalagaan ka niya. Sinisigurado ng Diyos na humihinga ka pa. Amen? Amen. Amen. So, tulog is a blessing, gising is a blessing. Amen? Amen. Na bago tayo matulog talaga, lagi tayong magpasalamat. Kasi actually, pag nagigising si David, na-amaze siya. Nagpapasalamat siya ng gusto sa Panginoon kasi hindi nga niya alam kung mabubuhay pa siya ng isang araw. Hindi nga niya alam kung mabubuhay pa siya. Tayo din kumisa, naalala niyo dito yung balita na yung nanay sinunod yung 3 anak niya dahil sa problema. Dahil hindi niya nakayanan ng isip niya, hindi nakayanan ng katawan niya. Kasi ang hirap. Pero tayo lahat gumising, tayo lahat nandito. Kasi binantayan tayo ng Diyos sa ating pagtulog kagabi. Di ba yan ay isang bagay na dapat natin ipasalamat at bigyan ng papuri ang Diyos sa araw-araw. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. May iba na tingin natin sa tulog ngayon. May iba na tingin natin sa tulog ngayon. Every tulog is a blessing. Amen? Amen. Sabi sa katabi mo, nakatulog ka ba? Nakatulog ka ba na mabuti? Kung isang araw, isang oras lang ay tinulog mo, 2 oras, meron ka pang diba, energy, meron ka pang kalakasan, it's because of the Lord. Amen? Praise God. Glory to God. God is good all the time. Tapos sabi niya, verse 6, sa maraming kalaway, di ako matatakot,
magsipag-abang man sila sa aking panyo. O, naiba na yata yung naiba na yata yung deklarasyon ni David. Sabi niya, kahit dumami pa kayo, kahit mag-abang pa kayo, sige, kahit palibutan niyo pa ako, hindi na ako matatakot. Kaya kahit na nangyayari sa atin, ano kaya? Maraming problema sa pamilya, ano na mangyayari? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kahit madagdagan pa sila, dumami pa sila, andiyan ang Panginoon sa ating buhay. Sabi sa verse 7, Yahweh na aking Diyos, ligtas mo ako, parusahan lahat mga kaaway ko, kapangyarihan nila'y iyong itupo. Actually, medyo, maganda pa itong na to, itong term na to. Kasi ang literal na translation nito, literal translation, gusto marinig? Gusto marinig natin yung literal nito? Sabi niya, Panginoon, pagsasampalin mo sila sa kabilang mukha. Ganon, katindi. Yung word ni David, may 10,000, sabi ni David, pagsasampalin ko nga po sila, Lord, sa kabilang mukha. Yung mga uma-against sa akin, pagsasampalin ko sila, Lord. Ganon tayo Di ba? We wrestle not against flesh and blood. Hindi naman yung mga tao at talingkaway natin. Maraming mga kapangyarihan sa likod ng mga tao kumakalaban sa atin. Ang mga espiritu, ng galit, espiritu ng kung ano-ano. Ang sabi ng Lord, He will break the power of our enemies. At nagawa na nga niya ito doon sa krus ng Kalbaryo. Yan napakabuti ng ating Panginoon. Sa verse 8 hanggang 8 verses lang ito, sabi niya, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Una, sabi niya, tulungan mo ako, pero ngayon pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Kasi ang Diyos, pag tinulungan ka, hindi lang ikaw ang tinutulungan. Pinutulungan yung mga mahal mo pa sa buhay. Pinutulungan yung mga taong mahalaga sa iyo. Pinutulungan, pasti ang ating bayan. Amen? Hindi lang sa iyo. Gusto na Diyos, ano yung mahalaga sa iyo, bibigyan din niya ng pagpapahalaga. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Siya ang ating tunay na, sabihin natin sa ating word niya, hero. Kung meron na tayong hero, walang iba, kundi ang Diyos. Actually, sa dictionary ng mga Hudyo, wala yung salitang hero. Kasi hero, ano lang yan fiction. Di ba? Superman, Batman, sino-sino. Hindi fiction ng Diyos Totoo siya. Totoo siya tagapagligtas. At sabi dito, yung pagpalain, alam niyo ba yung sa Ingles, yung pagpalain nito, hindi lang blessing. Itong blessing yan, ang sarap pakinggan, di ba? Pero gusto niyo malaman yung English nitong pagpalain? Feast of favor. Feast of favor. Fiesta ng biyaya ng Diyos. Hindi lang basta blessing. Feast. Fiesta. Fiesta ng favor or biyaya. O nagpunta na ba kayo sa buffet? Nagpunta na ba kayo sa mga handaan? Sa mga boodle fight na napakaramang mga pagkain? Yun daw yung pagpapala na nag-iintay sa atin. Ano raw? Feast of favor. Sino may gusto nun? Parang hindi niya kumbinsido. Parang hindi niya kumbinsido. Pag narinig mo yung feast of favor, ako na sa ito natin, thank you Lord, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Maganda sa atin pag titingin tayo ng Facebook, no? Nakita natin yung kapitbahay natin. Uy, daming pinost ng pagpapala. Anong sinasabi natin? Buti pa siya. Buti pa siya. Ha? Sana all. Sana all. Buti pa siya. Yung ba sinasabi natin? Next time, baguhin natin, hindi na sana all. Ang sasabihin natin, I'm next. Ako
Ako nakasunod. Nauna siya eh. Ako nakasunod. Di ba? Kasi yun ang binibigay ng Diyos, feast of favor. Hallelujah. Excited ba kayo sa feast of favor? Yes. Excited ba kayo? Amen. Pag hindi kayo excited, something is wrong. Pag hindi tayo excited sa gusto ibigay ng Panginoon sa atin, something is wrong. Sabi natin si David, pagkabalisa, pagkatakot, panghihina, ng loob. Pero ang Diyos, safety, shield, sustainer, kaligtasan, kalasag, at taguyod. Tinataguyod tayo ng Panginoon eh. Hindi gobyerno ang magtataguyod sa atin ha. Ang Panginoon. Sabi sa katabi mo, hindi gobyerno. Hindi gobyerno. Hindi gobyerno. Ha? Ang Panginoon ang ating kaligtasan, kalasag, at tagapagtaguyod. Ano ba ang mahihingi natin sa ating Ama? Sa ating Ama na ating kaligtasan, kalasag, at tagapagtaguyod. So, ano ba ang title natin sa mensahe nito? Hindi ako nagbigay ng title eh. Nakunan nyo? Hindi ako nagbigay ng title eh. Pero habang nag-iisip ako ng title, pinaalala ng Panginoon sa akin yung madalas natin narinig, may pera sa basura. Tama ba yun? May pera. Siguro kung puro pera yung basura, mayaman ang Pilipinas, no? Kasi daming mga nakupo basura sa paligid eh. Pero, hindi ng title. May kinalaman to. Ang title po natin ito ay may pagpapala sa problema. Katulad ng naranasan ni David, gabundok ang kanyang problema, pero nandoon ang pagpapala. Ang una pong bagay na iiwan ko sa inyo, may tatlong bagay pa akong gusto iwanan sa inyo. I hope na meron na kayo natutunan. Pero ito po, number 1 po, sa may pagpapala sa problema, problems do us good when they engage us to pray to God. Ang problema po ay nakakabuti sa atin. Sabihin mo nakakabuti ang problema. Nakakabuti ang problema kung, meron kung, hindi nakakabuti ang problema, period. Nakakabuti ang problema kung ang problemang ito ay mag-aakay sa atin na manalangin sa Diyos. Imbes na magreklamo, manalangin sa Diyos. Hindi nagsabi si David na ganito, Lord, itong anak ko, napakawalang niya. Lord, itong anak ko, ba't naging ganito? Yung marami tayong masasabi na sa mga mahal natin sa buhay, Lord. Napakaganito, napakaganyan. Hindi niya sinabi yun. In fact, ready na nga siya i-surrender lahat eh. If not for the Lord sa kanyang pagdulog sa ating Panginoon. Kaya, problems do us good when they engage us to pray. Kaya pag may problema, ano dapat gawin muna? Manalangin. Manalangin ang may pananampalataya. Hindi panalangin na tayo ay nagbebeg, nagmamakaawa. Hindi panalangin na nagmamakaawa tayo na ay tayo tulungan nito. Sige na naman, Lord. Sige na, patulungan mo na ako. Please, Lord. Maawa na kayo, please. Hindi ganun. Panalangin na may pananampalataya na, Lord, ikaw ang aking Ama. Ano nga yung ibibigay? Father's help. Father's help. Sabihin natin, Father's help. Tulong na nagmumula sa Ama, tunay na Ama. Ang pangalawa, salvation belongs to the Lord. Ang kaligtasan, ang tugon, ang pagkalaya natin o kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kanino magkagaling? Sa ating Ama. Salvation belongs to the Lord. At ikatlong bagay po na gusto iwanan sa inyo, nothing can hinder God's grace toward us. Harangan man ng 12,000 katao ang pagpapala ng Diyos kay David, hindi yun magtatanggapay. No, nothing can hinder. Walang makakapigil
sa pagtulong ng Diyos sa atin. Kaya, tignan natin talaga ang ating Diyos bilang ating Ama. Maganda yun. Kasi yun ang unang revelation ng Panginoong Hesus sa atin tungkol sa Diyos. Our Father. Importante yan. Kaya mo, sa buhay natin ngayon, pag may dumating na problema, anong sasabihin natin? May pagpapala sa problema. O dito, pag may dumating na problema, anong sasabihin natin? May pagpapala sa problema. Hindi kayo kumbinsido. Okay, one more time. May pagpapala sa problema. O dito, palugin natin sila. May pagpapala sa problema. I rest my case. Praise the Lord. So ito po ang magandang mensahe ng ating Panginoon sa atin. Napakabuti ng Diyos. Tayo, mawawala ng pag-asa. Kahit gaano malaki ang problema at kahit kanino man nanggagaling ang problema na to, meron tayong Ama na nagpapala sa atin, nagmamahal sa atin, tumakalinga sa atin, hindi na tayo pababayaan. The Lord will never leave us nor forsake us. Sa atin, tapos na yun, no? Hindi, maganda yung kasunod doon. So that we can confidently say, the Lord is our helper. What can man do to me? What can man do to me? What can Absalom do to me? What can my brother do to me? What can my neighbor do to me? No. God is good all the time, and all the time, God is good. Amen. So may pagpapala sa problema, hindi tayo nag-isa, God is always good to us. Amen? Amen. Natutunan ba tayo? Natutunan tayo? Amen. Glory to God. Sige po tayo natin tumayo, manalangin, tulog natin sa ating Panginoon, ang lahat natin problema, sino may sakit, kung sino na kailangan ng tulong, God is here to help. May pagpapala sa problema.